Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil ma ba'd. Sa video na ito, tayo ay magsasagot at ipapaliwanag natin ang kasagutan tungkol sa katanungan ng ating kapatid na pinadala niya sa pamamagitan ng ating WhatsApp. Ang sabi niya, Assalamualaikum Ustad, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakilinaw lang po sa akin tungkol sa mga sala na sunnah. Nalilito po ako sa kabliyatan. Ito yung kabliyatan at saka ba'diyatan. Yung kabliyatan ang ibig sabihin, ito yung mga sunnah na pagdarasal bago ang obligadong pagdarasal. At ang ba'diyatan naman, ito yung mga sunnah na pagdarasal pagkatapos ng obligadong pagdarasal. Meron po ba yan specific na ayon sa mga sala na fard? Salamat po, Ramadan Mubarak. Actually, ang katanungan na ito ay noong pang Ramadan. Sa mga nagtatanong po sa atin, ay walang problema na kahit pa ito ay matagal at ito ay ating tutugunan, inshallah subhanahu wa ta'ala, kapag meron tayong oras, at ito po ay nakasave sa akin sa pamamagitan ng screenshot. Na kung kaya, tutugunan po natin ang katanungan ng ating kapatid at ipapaliwanag natin para sa ganun magkaroon tayo ng idea, dagdag na kaalaman, inshallah subhanahu wa ta'ala, patungkol sa mga sunnah na may kaugnayan sa obligadong pagdarasal bago man ito o pagkatapos man ito. Ulitin po natin ang mga sunnah na pagdarasal bago ang obligadong pagdarasal. Ito ay tinatawag na qabliyatan. From the word qabl, no? Qabla. At pagkatapos naman ng obligadong pagdarasal, ito po ay tinatawag na ba'diyatan o ba'd, pagkatapos. Now, categorically speaking, meron pong mga kategorya ang mga sunnah na pagdarasal. Isa na po rito ay walang iba kundi ang sunnah muakkada at saka ang sunnah ghairu muakkada. So, lahat po ng ito ay ating ipapaliwanag inshallah subhanahu wa ta'ala at ano-ano yung mga pagdarasal na mga sunnah na napapaloob dito sa mga kategoryang ito. Dadako po tayo ngayon sa sunnah muakkada. Ano ba ang ibig sabihin ng sunnah muakkada? Ang sunnah muakkada, ito ang sunnah na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang pinagtiyagaan ito. Pinagtiyagaan na isakatuparan ito ng palagian. At hindi niya ito tinalikuran maliban sa bihirang pagkakataon. Kaya sabi ng mga ibang kahulugan, nagpapakahulugan, ito yung emphasize sunnah o supererogatory sunnah, prayer. Hanggang sa maisip ng tao na ito ay gaya ng obligado dahil sa regular na pagsasagawa nito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halos ituring ng iba, no, na ito ay parang obligado na. Dahil nga sa pinaigding na sunnah, kumbaga mga kapatid, na palagi ang ginagawa ng Prophet sallam at ito ay hindi niya iniwan maliban lamang sa bihirang pagkakataon. Na isa-isahin natin. Ano ba ang mga sunnah muakkada? Okay? Ano ba yung mga sunnah muakkada? Pag sinabing sunnah muakkada, yung sinabi natin kanina na pinaigding na sunnah na palagi ang ginagawa ng Prophet sallam. Una, ang sunnah al-fajr. Ang sunnah al-fajr, ibig sabihin, supererogatory prayer, no, na may kaugnayan sa fajr. Ang fajr, ito po ang obligadong salatul fajr, no, obligadong pagdarasal. Ang sunnah na ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay isa sa katuparan bago ang salatul fajr. Isa sa katuparan ito bago ang salatul al-fajr. Na kung kaya, ito ay mula sa qabliyatan. No? Qabliya, sunnah, no? Qabliya. Bago mag-fajr. Ang batayon sa bagay na ito, naiulat na ang Propeta sallam lam yakun ala shay'in minan nawafil ashadda mu'ahadatan minhu ala rak'atayn qabla as-subh. Ito ay hadith na naisalaysay mula kay Aisha radhiyallahu anha, ay ang sabi niya, inulat niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi gaanong particular
sa pag-oobserba ng mga supererogatory tulad ng sa kaso ng 2 rakaan ng pagdarasal sa madaling araw. Ibig sabihin, sa mga supererogatory prayer na ito ay mayroong nakahihigit. Yan ay walang iba kundi ang Salatul Fajr. Dahil ang Propeta Muhammad SAW talaga ay hindi niya ito iniwan kahit pa siya ay naglalakbay. Hindi niya ito iniwan, mga kapatid. So, nagpapahiwatig sa napakahalagang pagdarasal na ito, mga kapatid. At of course, nakasaad din sa hadith ni Prophet Sallam yung tungkol sa 2 rakaah na sunnah qabliya bago mag-fajr ay walang iba kundi ang sinabi ni Rasulullah sallam, raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ang 2 rakaah na sunnah bago ang fajr, bago ang salatul fajr ay mas mainam, mas mahigit na mainam kaysa sa dunya, kaysa sa mundo na ito at sa nilalaman nito. Subhanallah. Talagang kung ating isipin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung bibigyan ka ng hari, no? At siya mag-declare na ang sino man pupunta sa akin mula sa Makkah, pupuntahan niya ako para makuha niyang 200 million Saudi Riyal. Subalit ang kondisyon ay gagapang ka. Talagang gagapang ka para lang makuha mo 200 million Saudi Riyal. Subalit ang 200 million Saudi Riyal, ikukumpara mo sa mundo, at ang nilalaman nito ay ni kalingkingan na hindi nakakaabot dahil ang 200 million Saudi Riyal ay bahagi ng mundo. At katiting lamang na bahagi ng mundo. Subhanallah. So, subalit ang 2 fajr na napaka daling gawin, mga kapatid, ay karamihan sa atin ay nabigo na isa katuparan ito. Naway ibilang tayo ng Allah mula sa mga nagsakatuparan ito. Allahumma amin. No? 2 sunnah bago ang Salatul Fajri ay mas mainam pa sa mundo at saka sa nilalaman nito. At gayon din ang Propeta Muhammad sallam, kabilang sa sunnah na gawain sa pagsasagawa ng sunnah na ito ay walang iba kundi ay pinapagaan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam batay sa nakasaad sa hadith. No, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atayn allatayn qabla salatil subh hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab. No? Kung kaya ang Prophet sallam ay pinapagaan niya, kumbaga ibig sabihin hindi niya pinapabigat, hindi niya pinapahaba ang pagsasakatuparan nito ng 2 rakaah bago ang Salatul Fajr hanggang sa sabihin ko yung nag-narrate ng hadith na ito, hanggang sa isipin ko na binasa kaya ni Prophet sallam ang Suratul Fatiha na sobrang gaan ng kanyang pagdarasal. Hindi naman na mabilis ang kanyang pagdarasal, kumbaga. Hindi naman mabilis na hindi, alam mo yon, yung na mabilis na halos kahigtuka, no? Hindi po ganun. O kahit parang tumutuka na manok, hindi po ganun. Kundi ay mabilis siya pero intact pa rin nandun yung mga obligasyon ang kutuntunin sa pagdarasal dahil sa katuparan. So, pinapahiwatig lamang nito na ganun kabilis, ganun kagaan, kumbaga, no? At hindi pinapahaba ang pagbabasa ng mga surah pagkatapos sa Suratul Fatiha habang isinasakatuparan ito. At kabilang pa rin sa sunnah, sa pagsasakatuparan ng sunnah ng pagdarasal na ito, makinig kayo ng mabuti, ay bukod sa pagpapagaan ay sunnah din, no? Na basahin ang Suratul Kafirun at saka Suratul Ikhlas na kung saan ay ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang ibig sabihin, sa unang rakaah ay walang iba kundi Suratul Kafirun after ng Suratul Fatiha. Then sa pangalawang rakaah pagkatapos ng Suratul Fatiha ay walang iba kundi Suratul Ikhlas. No? At ito ay napatunayan sa hadith ni Propeta sallam mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. No? Qul huwallahu ahad. Ibig sabihin sa unang rakaah Qul ya kafirun after ng fajr, after ng Suratul Fatiha, then pangalawang rakaah is Suratul Ikhlas. At gayon din sa ibang salaysay ng hadith, no? Sa unang rakaah ang sunnah na babasahin after ng Suratul Fatiha ay walang iba kundi ang aya na qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna sa Suratul Baqarah, no? At sa pangalawang rakaah naman ay yung amanna billahi washhad bi anna muslimun sa Suratul Imran. At gayon sa ibang salaysay, sa unang rakaah ang babasahin after ng Suratul Fatiha yung qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna sa Suratul Baqarah,
Then, sa pangalawang raka ay ang ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum sa Suratul Imran. So, lahat ng ito po ay pwedeng gawin at pwedeng tinatawag na sabihin natin gampanan. Okay? At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nagsagawa ng dalawang rakaan ng Fajr, no? Idtaja ala shiqqihi ay layman. Ibig sabihin, ang Propeta kapag siya nagdarasal ng dalawang rakaan ng Fajr, ng madaling araw, siya ay nakahiga sa kanyang kanang bahagi. No, yung nakahiga sa kanyang kanang bahagi. Yung pong mga sunnah na may kaugnayan dito mga kapatid sa panampalatayang Islam. At gayon din kung just in case na ito ay na mismo, kumbaga, hindi mo na isa katuparan dahil late ka nang makagising, di ba? O kaya ay nakagising ka man, exactly ay nag-ikama na at wala nang oras para isa katuparan pa ang sunnah ng pagdarasal ng qabliya bago mag-fajr ay pwede mo siyang isa katuparan, pwede mo siyang bayaran. At ang pagbayad nito ay pagkatapos na sumikat ang araw. Ito yung nakasaad sa hadith na sinabi na man lam yusalli rak'atay al-fajr falyusalliha o falyusallihima ba'da ma tatlu'u ash-shams. Ito ay mula sa sinabi ng sallam na sino man ang hindi nakapagdarasal ng dalawang raka'ah, okay, dalawang raka'ah ng fajr, ibig sabihin dalawang sunnah ng pagdarasal ng fajr, okay, ay kinakailangan isa katuparan niya ito pagkatapos na sumikat ang araw. So, ito po yung mga sunnah na gagawin sa loob o may kinalaman sa pagsasagawa ng sunnah na pagdarasal bago ang Salatul Fajr. Okay. Now, dadako tayo ngayon sa sunnatul zuhur. Sunnah na may kaugnayan sa Salatul zuhur. No? Ito yung tanghali na pagdarasal. So, mayroong iba't ibang imahe ang sunnah na ito mga kapatid, iba't ibang bilang ng rakaah. Isa-isahin natin. Yung 4 na rakaah. 2 rakaah bago magduhur at 2 rakaah pagkatapos ng salati al-zuhur. At ito ay napatunayan mula sa hadith ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma na sinabi niya, hafidtu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashara raka'atay qabla adh-dhuhri, no? Rakatay qabla rakatay qabla adh-dhuhri wa rakatay ba'da adh-dhuhr. Sabi ni Ibn Umar, nasa ulo ko mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 10 rakaat. Ito yung may kaugnayan sa sunnah rawatib, no? Na sinasabi na ito yung 10 rakaat at yung 12 rakaat. Sa ibang narration, 10. Sa ibang narration ay 12. Ang tawag po dyan ay sunnah rawatib, na mayroong special na gantimpala na kapag perfectly isa sa katuparan mo ito, ay patatayuan ka ng Allah para sa iyo ng tahanan o ng palasyo sa paraiso. Mashallah. Naway pagkaloob sa atin ng Allah. Dito, sinabi ni Ibn Umar na sa ulo ko mula sa Propeta sallam ang 10 rakaat. 2 rakaat bago magduhur at 2 rakaat pagkatapos ng duhur. So ito kaya 4 na rakaat. Ang qabliya at saka ba'diyah may kaugnayan sa salatul duhur. Now, sa ibang narration naman ay 6 rakaat. Ibig sabihin ay 6 na rakaat. Ito yung 4 na rakaat bago magduhur at 2 rakaat naman pagkatapos. So 6 lahat. At ito ay napatunayan sa authentic hadith mula sa laysay ni Aisha radhiyallahu anha na sinabi niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhr. No, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang hindi niya iniwan yung 4 na raka'a bago ang salatul dhuhr, no? At of course sa dalawang rakaat naman pagkatapos ay napatunayan din sa hadith ng Rasulullah. At yung hadith ni Abdullah bin Shaqiq nung tinanong niya si Aisha radhiyallahu anha patungkol doon sa kanyang pagdarasal ng mga sunnah. Sinabi ng Sallam, sa'altu an Aisha, sanabi niya ni Ibn Shaqiq, sa'altu Aisha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi. Faqalat kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri 4 thumma yakhruju fayusalli bin-nasi thumma yadkhulu fayusalli rak'atayn. Sinabi ni Aisha nung tinanong siya tungkol sa pagdarasal na voluntaryo ni Propeta sallam, may kaugnayan sa kanya mga voluntaryo pagdarasal, especially dhuhur.
Sinabi niya ng Propeta Sallam ay nagdarasal sa loob ng aking bahay bago magduhur ng 4 na rakaah. At pagkatapos nalabas siya para siyang mag-imam sa mga tao para sa obligadong pagdarasal. At pagkatapos matapos ang obligadong pagdarasal ng duhur, siya ay papasok ulit sa aking bahay, aking pamamahay, at isinagawa niya ang 2 rakaah. So 6 lahat mga kapatid. Sa ibang narration naman ay 8 rakaat. So ang duhur ay mayroong 4 na rakaat, dalawa bago at saka pagkatapos ng salatul duhur, at meron din itong 6 na rakaat na kung saan 4 na rakaah bago magduhur at 2 rakaah pagkatapos ng duhur, at gayon din merong 8 rakaat na kung saan ito yung 4 na rakaah bago magduhur at 4 na rakaah pagkatapos ng duhur. At ito ay napatunayan sa authentic hadith ni Habibah na kung saan ay inanampalataya na sinabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sallar 4 rakaat qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu azza wa jalla 'ala an-nar. Masya Allah, tabarakallah. Sino man ang nagdarasal ng 4 na rakaah bago magduhur at 4 na rakaah pagkatapos ng duhur, ay ipagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang impyernong apoy. Masya Allah, tabarakallah mga kapatid. Biro mo? So, kinakailangan isakatuparan natin ito mga kapatid. Ang tanong, no? Sino kaya nagsasakatuparan ito? Naway, ipagkaloob sa atin ng Allah ang tawfiq, no? At the same time, sabi ng mga scholar, pwede rin, katanggap-tanggap rin ang pagdarasal sa imahe na ito na kung saan continuous yung 4 na rakaat ng walang taslim. Yan ay according sa ibang madahib, sa ibang madhab, ibang turo mula sa mga scholar natin, at ito matatagpuan sa aklat ng Kitabul Fiqh, no? Ibig sabihin, kung gusto mo na isakatuparan ng 4 rakaat before at saka after ng salatul dhuhr, ng continuous, 4 na rakaat na continuous, no? Walang sa taslim, walang pagsalam sa pagitan ng 2 rakaat, ay pwede rin po yun. Pero, of course, mas mainam na dala-dalawa. Kasi yun ang pinaka-the best sapagkat sa salam, salatul layli wan nahari matna-matna. Ang pagdarasal ng voluntaryo sa araw at gabi ay 2 rakaah. Okay? Subalit, paano kapag na mismo yung mga sunnah na ito, maaari mo ba itong bayaran? Yes, ang kasagutan ay maaari pong bayaran. Now, ano yung kabayaran o qada na kung tawagin sa Arabic ay ang qada sa sunnah qabliyah, yung sunnah bago ang salatul dhuhr. Maaari kang iqada, ang tawag yan qada ang tawag dyan. Ibig sabihin ay palitan mo, no? Bayaran mo, kumbaga. Sakatuparan mo ito sa ibang oras. Kaya sino man ang na-miss niya yung mga sunnah na ito, ay pwede niyang ikaba ang sunnah qabliyah, ang sunnah bago ang salatul dhuhr, kapag ito ay na-miss niya, no? Higit lalo kapag mayroong dahilan kung bakit ito na-miss. Kaya naman, isasakatuparan niya ito, babayaran ito, ikakada na ito pagkatapos ng duhur. At ito ay patunay ay mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza lam yusalli 4 qabla adh-dhuhri sallahunna ba'daha. Ng Propeta lang kapag hindi niya na isakatuparan ang 4 na rakaah bago ang duhur, ay isinasakatuparan ito bilang qada, no, pagkatapos ng salatu adh-dhuhr. Mga kapatid. Now, ang qada naman ang sunnah ba'diyah. Kapag na mismo yung mga sunnah after ng salatu adh-dhuhr, paano ito iqada? Paano ito bayaran? Pwede rin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Kapag ito ay na mismo, lalo pat mayroong kadahilanan syempre, at ito ay isasakatuparan mo pagkatapos ng asar. Yes. Kapag na mismo yung qabliyah, isasakatuparan, ikakada mo ito pagkatapos ng duhur. Kapag na mismo man yung ba'diyah, isasakatuparan mo ito pagkatapos ng asar. Tandaan po natin yan. Sapagkat ang hadith na ito ay matagpuan sa hadith ni Salamah radhiyallahu an, na sinabi niya, nakita niya ang Propeta Muhammad sallam na nagdarasal ng 2 rakaah pagkatapos ng asar. Subalit, kasi nagtataka siya. Bakit siya nagtataka? Dahil, bago pa niya nakita ang Propeta sallam na nagdarasal ng 2 rakaah pagkatapos ng asar, sinasabi na niya noon na bawal ito, no? La salata ba'da al-asar, na walang pagdarasal pagkatapos ng asar. Subalit, parang contradict yung sinabi niyang first statement niya doon sa gawain niya ngayon, doon sa action niya. Dahil sa action niya, nakita niya ang Prophet sallam nagdarasal ng 2 rakaah. Ng 2 rakaah pagkatapos ng asar. Kaya naman, nung natapos ang Prophet sallam, talagang hindi niya tinantanan si Prophet sallam hanggang sa maitanong niya ito, no?
Kaya naman, ang sagot ni Prophet Sallam, ya binti Abi Umayyah, sa'alti an raka'atin ba'da al-asr. Sabi niya, anak ni Abi Umayyah, yun yung palayaw ni, Salama. Ikaw ay nagtanong, tinanong mo ba, sabi niya, katanong mo ba ito ay address doon sa 2 raka'a pagkatapos ng asar? Sabi niya, فَإِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِّن بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ رَكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَهُمَا هَاتَانِ. Sabi niya, dumating kasi yung mga delegates na mula sa tribo ng Abdul Qais. Kaya naman, naantala ako, naging busy ako, hanggang sa maiwan ko, na-miss ko ang 2 raka'a na kung saan pagkatapos ng duhor. At yun, pinalitan ko yun, nakita mo. Yun ay para doon. Okay? So, nangangahulugan dito to reconcile between the actions of the Prophet Sallam and his statement before na bawal magsala pagkatapos ng asar, walang pagdarasal pagkatapos ng asar, ito'y pangkalahatan. Okay? Walang pagdarasal pagkatapos ng asar kung walang dahilan. Subalit kapag merong dahilan, pwede mong isakatuparan. Kasi bawal mong magdasal pagkatapos ng asar kasi yun ay mga bawal na oras na. Lalo pat palubog yung araw, no? Bawal na ang mga oras na isakatuparan pagdarasal maliban lamang kung may kadahilanan, kagaya ng tahiyatul masjid o kagaya nito bilang qada doon sa na-miss na sunnah ba'diyah pagkatapos ng tinatawag na, sabihin natin, duhur. Okay, malinaw na? So, dadako tayo ngayon sa sunnah al-maghrib at saka sunnah ng isya. Pagdating sa sunnah al-maghrib o sunnah na may kaugnayan sa maghrib, merong 2 raka'a pagkatapos ng maghrib. Okay? 2 raka'a pagkatapos maghrib. Ito ay napatunayan sa hadith ni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, na ito ay una-unang binanggit natin na sabi niya na nasa ulo ko mula kay Prophet Sallam ang 10 rakaat at binanggit niya dito yung raka'ataini ba'da al-maghribi fi baytihi. Ibig sabihin at ang 2 raka'a pagkatapos ng maghrib, isinakatuparan niya ito sa kanyang tahanan, sa kanyang pamamahay. At ganyan, mustahab, no? Mustahab, sabihin, pwede rin ang sunnah ng maghrib na kung saan ito'y sunnah, kumbaga nagagawin ito sa loob ng bahay. Dahil batay doon sa hadith ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma. At gayon din, nasa hadith din ni Rafi' bin Khuddi radhiyallahu anhu na sinabi niya, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Abdul Ashhal fasalla bina al-maghrib fi masjidina thumma qala irka'u hataini raka'ataini fi buyutikum. Sabi niya, dumating sa amin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bahay ni Abdul Ashhal, tapos siya nagsagawa, nag-imam siya sa amin sa al-maghrib sa masjid namin, at nang matapos sinabi niya na ibig sabihin isakatuparan niyo ang raka'a na ito, 2 raka'a pagkatapos ng maghrib sa inyong mga tahanan. So sunnah, isakatuparan ang sunnah ng maghrib sa loob ng tahanan, mga kapatid. At gayon din, ayon sa ibang mga scholar, ay sunnah raw or mas maganda raw na pahabain ang pagbabasa ng surah pagkatapos ng Fatiha sa sunnah ba'diyah ng maghrib, Masuna daw yun. Ako rin sa ibang kitabul fiqh, mga kapatid. Okay? At gayon din, mayroon ding sunnah qabliyah na may kaugnayan sa salatul maghrib. Ibig sabihin, yung sunnah bago mag-maghrib. At ito ay napatunayan mula sa hadith ni Abdullah al-Muzni radhiyallahu anhu na sinabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salatil maghrib qala fi thalitha liman syaa karahiyata ayattakhidha an-nasu sunnatan. Ibig sabihin ay magdasal kayo bago ang salatul maghrib, magdasal kayo. Ibig sabihin kumbaga na sunnah na pagdarasal. At of course, sinabi niya ito sa pangatlo na subalit qala fi thalitha liman syaa, na sino mang may gusto. Okay, sa pangatlong beses sabi niya sa sino mang may gusto. Sabi ng sub-narrator, karahiyata ayattakhidha an-nasu sunnatan, dahil ito ay parang parang hindi isipin ng tao na sunnah yun na pinaigting na sunnah. Okay? Kaya nga sabi, liman siya, sino mang mayroong nais. Na kung kaya, ito yung may tuturing din na gayro muakkada ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ibig sabihin, minsan iniiwan ng Prophet Sallam, minsan ito ay isinasagawa niya, mga kapatid. Di katulad ng muakkada na talagang halos ginagawa niya maliban lamang sa mga bihirang pagkakataon. Okay?
Na pagdating sa Isha naman, merong sunnatul Isha, 2 raka'a pagkatapos ng salatul Isha, which is ba'diyah. No? Ito ay ang patunayan sa hadith ni Ibn Umar radhiyallahu anhu. Yung unang hadith na nabanggit natin, no, na sa ulo ko Prophet sallam, yung 10 raka'a, wa raka'ataini ba'da al-Isha fi baytihi. Na at nabanggit niya rito na ang 2 raka'a pagkatapos ng salatul Isha sa loob ng kanyang tahanan. Another mga kapatid, ay ito ay sa loob ng kanyang tahanan na mas mainam na isa katuparan. Okay? So ito po yung mga sunnah muakkadah. Unang kategorya na banggit natin, merong ba'dah at merong tinatawag na qablah. Ba'diyatan o qabliyatan. Linaw? At kabila na po rito nga yung sunnah rawatib. Napapalo na po dito mga kapatid sa panampalatayang Islam mula sa sunnah muakkadah. Now, nadako tayo sa pangalawang kategorya. Ito yung tinatawag na sunnah ghair muakkada. Ang sunnah ghair muakkada mga kapatid, ito yung mga sunnah na ginagawa ng Prophet sallam na minsan ginagawa niya, minsan iniiwan niya. You know? At meron din ibang termino ang mga scholar dito. Sinasabi lang af'alul manduba. Ito yung mga, kumbaga, hindi supererogatory na pagdarasal. Mas mababa pa sa antas ng supererogatory mga kapatid. Ang tawag dyan is ghairu muakkada. Minsan iniwan, minsan ay hindi. Okay? At ito yung 2 raka'a o 4 na raka'a bago mag-asar. 2 raka'a o 4 na raka'a bago mag-asar. Sapagkat napatunayan sa hadith ni Prophet sallam na sinabi niya na rahimallahu imra'an salla qabla al-'asr arba'an. Kinahahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao na nagdarasal bago ang asar ng 4 na raka'a. Okay? Bago ang asar ang 4 na raka'a. Yun ay magkaugnayan sa 4 na raka'a. So, kinahahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang gumagawa nito. At may kaugnayan sa 2 raka'a, ito'y pangkalahatan mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallam na bayna kulli adaini salatun. Sa bawat 2 adhan ay mayroong pagdarasal. Okay? Ano yung tinutukoy na sa pagitan ng 2 adhan? Ang 2 adhan na tinutukoy dito yung adhan, which is yung adhan na narinig natin usually, at saka yung pangalawang adhan, yung tinatawag na iqama. Kasi iqama is adhan din. Minor adhan at saka major adhan. Yung talagang adhan. Sa pagitan ng adhan at saka ng ikama, ay mayroong sunnah na pagdarasal. Kaya mat na kahit sallam, bayna kulli adaini salatun, thumma qala fi thalitha liman sya'a. At ito ang inulit na sallam, at sa pangatlong beses sabi niya liman sya'a, sa sino mang may gusto. Kaya nga't ghairu muakkada. Na kung kaya ito yung halimbawa 2 raka'a bago mag-maghrib, 2 raka'a bago tinatawag na mag-isha. Okay? Bilang specific na intention sa bagay na ito based on that hadith na binanggit natin, mga kapatid. So hopefully ay meron tayong natutunan inshallah mula sa impormasyon at kaalaman na may kaugnayan sa sunnah na pagdarasal, muakkada man o ghairu muakkada, no? At gayon din yung mga sunnah qabliya at saka ba'diyya na may kaugnayan sa obligadong pagdarasal. And hopefully ito ay nagdagdag ng kaalaman po sa inyo. Inshallah subhanahu wa ta'ala at naway paramihin pa at palawakin pa ng Allah ang ating pangunawa sa ating din at naway ibilang tayo ng Allah muna sa mga nagsabuhay ng din na ito. So maraming salamat po sa iyong katanungan at sa iyong pakikinig. At huwag niyo pong kalimutan na ito po i-share o ibahagi sa ibang tao upang magkaroon din po kayo ng gantimpala inshallah subhanahu wa ta'ala. At bago po tayo magtatapos ay for more, don't forget to follow and to like our page and of course to hit the bell button sa ating YouTube channel, and please subscribe also to our YouTube channel for more videos to come inshallah bi'inillah na may kaugnayan sa ating din at iba pang mga bagay. So maraming salamat. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.